Hello everyone! Paano nga ba tayo makapag-uumpisa sa isang negosyo? Ano ang mga bagay na dapat nating unahin? At ano yung mga bagay na dapat nating ihanda kung tayo ay magtatayo ng negosyo? Ano ba yung mga considerations naman kung ano nga bang negosyo ang sa tingin ninyo ay papatok? Kailangan kasi nating malaman ang market ng isang negosyo. Hindi lamang po market, kinakailangan din nating malaman at masuring mabuti ang lugar kung saan natin itatayo ang negosyong ito. Okay? So, ang negosyo na aking sinasabi, ito po ang franchise ng Gugu Manju cakes and pastries. Okay? Ito po ay isang Korean food products na kung saan ay wala pa halos, no? Wala pa halos mga pwesto dito sa Metro Manila. Yung isa po nilang branch ay nasa Makati and the other is nasa Bulacan. Okay, yung iba naman po ay nasa Cebu. So napakalalayo po ng market nila. Okay, so ibig sabihin, kung magtatayo ka ng negosyo, kinakailangang i-consider mo yung mga magiging competitor ng negosyo mo. Okay? So, nagkaroon ako ng preliminary research sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila at una kong naisip ang SM in Santa Mesa, Manila. Kaya lamang, syempre, kinakailangan ko ring mag-research kung gaano nga ba karami ang mga taong bumibisita sa SM Santa Mesa at ano ba yung classifications ng mga mall goers, no? Ito ba ay mas marami yung mga kabataan, mga estudyante, o kaya naman ay mga middle age or mga adult na talaga, no? So, when I visited the SM Santa Mesa, Manila, mostly ay mga middle ages to adult, no? Kasi ang market po ng SM Santa Mesa is parang mga alam nyo yun, medyo mature na, and yung market kasi ng Gugu Manju is mga estudyante, mga kabataan, ganyan, yung mahihilig po sa mga cakes, ganyan. And tinignan ko rin yung lugar ng SM, no? Kung ito ba ay masasabi nating Instagrammable ba yung view. Okay? Kasi karamihan sa mga kabataan ay nasa mall, hindi para mag-grocery, hindi para kumain, kundi minsan ay gusto lang nilang magpunta sa mall para kumuha, no, ng kanilang mga selfie at nandun sila sa mga pwesto kung saan ay mayroong magandang views that could really tell kung ano nga ba ang itsura nila kapag maganda yung background. So it should be Instagrammable. Okay? So isa yan sa mga tinignan kong lokasyon. And then, the second one na sinuri ko at pinag-aralang mabuti ay ang Gateway Mall. Okay, so Gateway Mall sa Araneta City, no, sa Cubao, Quezon City. And dito ay kinonsider ko din yung mga market, no, na kinonsider ko when I was in SM Santa Mesa. And here, nakita ko dito ay yung lugar kung saan ay pwedeng itayo, no, itong Gugu Manju franchise. And the best location na nakita ko dito ay sa cinema. Okay? Sa cinema, which is at the level 4 of the Gateway. Okay? So dito ay syempre marami yung mga kabataang nagpupunta. When I check, ang daming nakaupo doon sa mga upuan, and at the same time syempre yung mga nanonood ng movies, ganyan, and nandito rin po yung mga palaruan ng mga bata, no? So meron dito. So ibig sabihin, if I were to choose between the two, I rather consider dito po sa Gateway Mall. Okay, so andito po yung mga magagandang spot, no? And at the same time, ang Gateway na po kasi ngayon, o ang Araneta rather,
ay isa na rin po sa pinakang dinadayo ng mga turista, at kahit hindi po turista ay talaga namang binibisita po ang Gateway. Bakit? Dahil nandito po ang Araneta Coliseum. So marami pong nanonood ng mga concerts, and at the same time dahil sa inimprove po at pinagandang lugar po ang Gateway, talaga namang ang dami rin pong mga bisita po dito. So hindi lamang po yung mga moviegoers, kasi talaga namang Dolby Sound yung cinema dito. So ibig sabihin, if the moviegoers prefer a Dolby Sound and surround sound sa mga pelikulang kanilang pinanonood, talaga namang dinarayo talaga ang Araneta City. Okay, lalo na nandito na po iba't ibang mga pasyalan. Andito yung yung dating Kia Theater na tinatawag. Andito ang Ali Mall, Gateway, Smart Araneta Coliseum, SM, Cyberpark 1, 2, 3, Gateway 1 and 2. Ang dami pong pasyalan. Ang dami pong pasyalan dito. Plus, nandito rin po yung mga sikat na mga staycation. So, I prefer Gateway, okay? So, aside from the market po, no, doon sa Gateway, kailangan mo rin kasing i-expand at palawakin yung magiging market mo, so that hindi ka lamang nakatali doon sa physical location ng store. So that's why bago pa man po mag-operate yung ating store, I already applied for a food delivery partnership, no? Ito po yung Food Panda, and at the same time ay Grab Food, okay? Ang kagandahan po kasi naman ng Grab Food is mag-a-apply ka lang sa kanila, and then ang gagawin nila, you can download actually the Grab Food application sa inyong mobile application. So using your Android phone or using your iPad or iPhone, ayan, you can actually use, no? You can actually listed all your products sa Grab Food. Sa Food Panda naman, ang kagandahan naman sa Food Panda is that bibigyan kanila ng device na gaya ng nakikita ninyo ngayon. So meron talaga siyang dedicated device na specifically ay nasa Food Panda. So nandito po mismo sa kanila po itong Android na to, and then binigay nila sa akin to, and this is free. No, this is free. So this is free, hindi po ako dito bumili, hindi po ako nagbayad para sa device. Nakalagay lamang dito sa menu. Ayan yung mga paninda ko, andyan. Ayan yung menu. Okay, andyan po yung mga menu. Okay? So, yan. Kailangan po kasi yan na meron kayong market para dun sa inyong mga produkto. Okay? So, kapag nag-uumpisa sa negosyo, siyempre, kinakailangan mong irehistro ang iyong negosyo sa mga regulatory bodies. Una, siyempre, unahin mo po yung DTI para sa pangalan ng inyong negosyo. Dito po, magre-register kayo online, no? Punta lamang kayo sa website ng Department of Trade and Industry, at pumunta po kayo doon sa business name registration. After you register and pay, ayan, bayaran na rin po ninyo online, no, through GCash, mas madali. And then after that, after ninyong mabayaran yung DTI name ninyo, ay pumunta po kayo sa inyong barangay o doon sa barangay kung saan ay doon ninyo itatayo ang negosyo ninyo. And then, dalhin po ninyo yung DTI para makahingi po kayo ng barangay business permit. Okay? And then, other things to do is syempre yung Bureau of Internal Revenue. So you have to apply for BIR Form 2303, that is business registration. Okay, so business registration. Syempre, kailangan, dahil magbebenta po kayo dito ng pagkain, kailangan po ninyo yung mayroong resibo. Okay, kailangan po ninyo yung mayroong resibo para makapag-issue kayo ng receipt to your clients or to your customers. Aside from the DTI, you can go to the office of the mayor para sa mayor's business permit. And that's it. No, ganun lang po kadali yun. After that, kung ayaw ninyong mag-process, no, ng mga documentary requirements sa gobyerno, you can actually hire your own bookkeeper
or your accountant so that yung accountant na po ang bahala sa lahat, no? Sila na po yung bahala doon sa registration, sa lahat po, no, ng government requirements para sa inyong negosyo. You can entrust the business to them, no? And then ikaw, syempre, ang ima-manage mo na lamang is yung buong negosyo. Okay? So, aside from the food business, meron din po tayong staycation business. I have a unit at Manhattan Plaza in Araneta Center, Cubao, Quezon City. Meron din po tayong resort. Ayan, dahil magsa-summer na mga kaibigan, baka gusto ninyong mag-swimming, you can rent my villa. Okay? Sa may Laguna. You know, that is Hot Spring and Eco Farm Resort. I also have Grab business, so which you can also book para sa iyong mga daily travel. Okay? So sa mga nais matuto ng mga ganitong negosyo, kung magkano ang kitaan dito sa food franchise ng Gugumanju, based on the feasibility study that I conducted and that was presented to me by the company, the monthly sales is ranging from 170 to 250,000 a month. So that is already clean from the gross sales. No, ibig sabihin, yan na po yung kita natin, net natin. Wala na po dyan. Kumbaga, kinaltas na po dyan yung electricity, water bills, internet bills, payment for the salary of your people. So, yan po ay kita na lamang. Kita na lamang po yan. Okay? So, wala na po tayong iba pang tawag dito, ipapaliwanag, no? Sa susunod na ating video ay pupunta tayo sa Bureau of Internal Revenue, BIR, para alamin naman natin yung ating mga karapatan at syempre yung obligasyon natin bilang isang nagnenegosyo. Okay? Ito po muli ang inyong lingkod, Professor Vincent Torre Bongolan. At kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng video na sa tingin ko naman ay maaari ninyong kapulutan ng mga magagandang bagay. Kung nais ninyong magnegosyo, ano ba yung dapat ninyong unahin, saan ba kayo pupunta, saan ba kayo lalapit, ganyan. Sa tingin ko naman ay makatutulong ang video na ito sapagkat naniniwala po ako ang isang negosyong pinaghirapan at negosyo na talaga namang hindi madalian ay nandoon po yung swerte. Dahil pinaghirapan mo siya, ginastusan mo siya ng malaki, and therefore, at the end of the day, magpo-focus ka at talaga namang seseryosohin mo ang pagiging isang negosyante. Okay? So kung kayo po ay mayroong katanungan sa pagtatayo ng mga negosyo, don't forget to message me, no? Or comment down your questions sa comment section ng video na to, and I am willing to help you how to start your own business.